paano mag-respond sa cheating situation. Okay, sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano rumisponde or kung paano natin i-deal or kung ano yung reactions na gagawin natin once na nangyari po ito sa atin na tayo ay niloko ng partner natin. Yung pagluloko kasi ay isa rin ito sa pinaka-common na problema, no? When it comes na kung yung relationship yung pinag-uusapan natin. And yung pagluloko or yung pag-cheat ay isa rin po ito sa pinakamasakit na mararanasan natin, no? So, kung hindi mo alam yung dapat mong gagawin is baka mas lalo kang masasaktan ng masasaktan. And mas lalo pang magiging worst yung kahinanatnan ng inyong relationship. Okay, but ito nga mga utol, yung ituturo ko dito is in a professional way, no? Na para hindi ka magmumukhang martir. Yung tipong parang uto-uto ka pa rin, na parang nagiging bobo ka na, yung tipong parang nagiging iskandalosa ka na. So hindi po gano'n, no? Kundi para mahimasmasan ka at saka para makapag-isip or makagawa ka rin ng kasunod mong hakbang. Okay, so ito, isa-isahin muna natin, no? So yung una sa lahat, once na nalaman mo, nahuli mo na ikaw ay niloko, wala kang ibang gagawin kundi i-relax ang sarili. Yes. Huwag po tayong magpadalos-dalos, no? Na once na may nahuli ka or may nalaman ka, ang automatic po na response natin galing sa ating sarili is galit. No? Kasi nabibigla tayo. No, that's why magpapanik tayo, magwa-wild. No, mag-iiskandalo. Yung tipong parang gusto mo ng away. So but please, ang punto ko dito, kaya natin kailangan i-relax yung ating sarili. Una na nga sa lahat ay huwag na huwag po tayong mang-away. Lalong-lalo na kapag ikaw ay napaka-emotional pa. So all you have to do is mag-inhale, exhale ka dyan ng ilang beses and uminom ng tubig. Yes po utol. Once na kapag nararamdaman mo na parang okay ka na kaunti, ito po yung gagawin mo, no, sa partner mo na nagloko sa'yo. Kailangan mong ipaalam sa kanya na meron kang nalaman. Sa pamamagitan na magtatanong tayo, ano ito? Okay, kung ano man yung ebidensya na hawak-hawak mo sa ngayon. So, hindi po natin ito dinideliver na nagtatanong tayo na nangangailangan ng sagot. Kundi, tinatanong natin ito sa kanya to let him know na meron na rin tayong alam. Okay, na hindi ka bulag, na alam mo na kung ano pala yung mga nangyayari. Kaya ka pala nahihirapan, kaya ka pala nababaliwala is dahil meron na palang iba. Okay, kaya itanong mo ito. Ano ito? Again, uulitin ko ha, hindi tayo nagtatanong para nangangailangan ng sagot kasi hindi po yan aamin. Hindi po yan magsasalita ng totoo. Nakuha? Yes. Okay, nakuha. So yon, and then ito, yung pangalawa natin is huwag tanggapin ang sorry. Alam nyo ba, is meron pong dalawang klase yung paghingi niya ng sorry, no, ng taong nagloloko. Yung isang paghingi niya ng sorry is humihingi lang naman ng sorry kung minsan ay dahil po nahuli mo. So, i-abolish natin to. Dahil ang hinahanap natin is dapat humihingi siya ng sorry dahil nasaktan ka. So, dito natin malalaman kung meron ba talagang sincerity yung paghingi niya sa iyo ng sorry. Hindi natin siya kailangan turuan. No, hindi natin siya kailangan papiliin. Kundi hayaan natin kung saan ba talaga yung paghingi niya ng sorry doon. Nang dahil nahuli mo or dahil nasaktan ka. Pakiramdaman mo utol. Okay? And then ito. Yung pangatlo natin is huwag magpadalos-dalos sa pag-iganti. Kagaya lang din ito sa number 1 natin. Kailangan mo munang i-relax ang iyong sarili. Kasi once na napapanik ka na, once na meron ng galit or puot, no, na pumasok sa iyong puso, ay yes, ang next na hakbang talaga na magagawa mo ay gusto mong mag-iganti.
Sa paghihiganti is wala po tayong mapapala dyan, utol. And based na nga kung minsan sa mga comment sections, no, sa mga pinopost ko, kung minsan nagtatanong po ako dyan na what if kung nahuli mo yung partner mo na niloko ka, anong dapat mong gagawin? So may mga ngilan-ngilan akong nababasa na yung sinasabi ng iba is syempre maghiganti, lokohin ko rin siya. Pero hep utol, hindi po recommended or hindi po advisable na magloko ka rin. Kasi pareho na rin na matatawag kitang manloloko. Hayaan mong siya lang ito yung nagloko. Okay? Hayaan mong siya lang ito yung nakagawa ng pagkakamali. Kasi kung nasasabi mong kasalanan o pagkakamali yung manloloko o yung pagloloko, bakit mo gagayahin? Bakit mo rin gagawin sa kanya? Kasi Kuya Kiko, ginawa niya nga sa akin eh. Emotion po ang nag-uudyok sa'yo. That's why hanggat maaari, huwag po kayong mag-decide once na ikaw ay emotional. Tandaan ninyo yan kasi kung emotional ka utol sa ngayon, kagaya ngayon, napapanik ka, diba, hindi mo alam yung dapat mong gagawin, hindi mo nire-relax yung iyong sarili, makapag-decide ka po ng mali. Na yung hindi mo alam is mas lalo ka lang palang mapapahamak. Mas lalo ka lang palang masasaktan ng masasaktan. Mas lalo mo lang palang dinidiin. No, na mas lalo mo lang din palang sinasaksak. No, yung pako sa iyong puso. Dahil sa maling gawain. Dahil sa nag-decide ka na ikaw ay emotional. Nakukuha. So hanggat maaari, huwag po tayong maghiganti. Kasi yung paghihiganti utol, lalong-lalo na sa pagloloko, ay pareho lang din kayong minamasama mo lang din ang iyong sarili. Okay? So yon. Kasi ito may kasunod pa tayo. Yung kasunod na hakbang na gagawin mo is, ito na ngayon, magbigay ng space. Bigyan mo muna ng space, no, yung relationship ninyo. Pero take note ha, hindi ko po sinabi na humingi ng space. Kasi once na humingi ka ng space, do you think ibibigay ito sa iyo ng partner mo? Kaya magbigay ka. No need na ng confirmation niya. No need na ng approval niya. Okay? Ibigay mo diretso. Kailangan ko ng space. Boom! Wala muna tayong pag-usapan. Yes, utol, dito na rin po papasok yung no contact rule. No, sa no contact rule is mabibigyan po natin ng panahon yung bawat isa na makapag-isip-isip. No, na pinaranas muna natin sa kanya yung panahon na wala ka sa buhay niya. Okay, nagparaya ka. Kasi ito yung minsan na kinakaayawan ng iba eh. Na Kuya Kiko, ayoko mag no contact kasi nga may ibang babae na siya eh. Baka mas lalo pa siyang sasama doon. Tama, dito kayo natatakot. Pero kailangan kasi natin itong gagawin. Wala tayong pakialam kung may babae man siya o wala. Pero yung target natin or yung goal kasi natin is yung isipan or yung utak ng partner mong nagloko na siya ay makarealize sa kung sino yung taong niloko niya. Yeah, once kasi na nandiyan ka nakikipaglaban, nakikipag-agawan, ay mas lalo pong kakapit yung other woman niya. And yung partner mo ay hindi niya rin makikita yung halaga mo kasi nandyan ka pa rin. Hindi niya mafe-feel na wala ka na. Hindi niya mararanasan kung ano yung pakiramdam na wala ka na. Yes, nakuha. So that's why mga utol, hanggat maaari, mag-set po tayo ng boundaries. No, bigyan muna natin ng barricade, kumbaga. Wala munang hindi muna natin siya bigyan ng access. Huwag ka munang magpa-penetrate. No, huwag ka munang panay response sa kanya. Which is, kailangan nating iparana sa kanya kung ano yung mararamdaman niya kapag wala ka. Nakuha. And then ito, yung panghuli natin. Walang iba kundi yung itanong sa sarili. Okay, ito napaka-importanting tanong ito para sa iyong sarili. Hindi to katanungan para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Itanong mo ito sa sarili mo. Kaya mo pa bang magtiwala? No? But here's an advance hint, no? Ituturo ko muna sa inyo or sasabihin ko muna sa inyo na once na pagkatiwalaan mo ulit yung taong nagloko, ay dito na po papasok na mas lalo mo na siyang masasakal. Na hindi na rin makakahinga yung partner mo kasi panay selos ka na, panay bantay ka na, no? Na
mas lalong nang magiging toxic yung relationship ninyo. Yes? So that's why napaka-importanting bagay po ito na itanong sa iyong sarili kung kaya mo pa ba siyang pagkatiwalaan. Dito nagkakamali ang karamihan kasi. Hindi nila tinatanong, hindi sila marunong magtimbang. So padalos-dalos, tinatanggap ulit, no? Pinagbibigyan ng another chance. Kaya, Kuya Kiko, bakit ganon? Nagiging toxic na yung relationship namin. Kasi nga, may trust na nasira. So that's why kung pwede lang, pahaba-habain yung space na binigay mo sa relationship ninyo. Okay? Para dito talaga ninyo mararamdaman sa bawat isa gaano pala ka-importansya para mabigyan din natin siya ng pagsisisi. Yes, kaysa madaling panahon or sa maikling panahon lang is tinanggap mo siya kaagad, hindi po yan hahantong na siya ay magsisisi. No? And then sa pagpanumbalik niya man is wag naman yung ganun lang kabilis, ganun lang kadali. Kasi nagmamatter din ito kung lulukuhin ka pa niya ulit or hindi sa pamamagitan kung paano mo rin siya binigyan ng huli pang pagkakataon. Yes, kasi mababasa ka ng partner mo na is it huling pagkakataon nga ba? Na baka once na kung lukuhin ka niya is bibigyan mo na naman siya ulit ng another chance. Kasi nga, lagi mo naman siyang napagbibigyan eh. Nabibigyan mo nga siya dati. Binabasa ka po ng partner mo na lalaki once na binibigyan mo siya ng another chance. Tatandaan niya po yan, utol. So yun lang po. Copy? No, so yun lang po ang 5 hakbang natin once na kayo po ay niloko. Yun po ang magiging reactions natin in a professional way ha. Hindi tayo mga away. Inatras lang natin yung ating sarili. Dumistansya lang tayo and hayaan lang muna natin yung panahon ang makapagsasabi. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat sa mga nais pala akong makausap one-on-one. I-PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So yun lang po. God bless and Tabush! Coach ng pag-ibig,